Yung love na nabibigay ni Lord sa atin, kung paano niya tayo mahalin, yun din yung love na gusto niya ipamigay natin sa lahat. Okay lang magsabi ng wala, bata-bata ko pa pero ako na po lahat sa pamilya ko. Oy, hindi na magtatrabaho yan kasi ganito ang ano. No, they're working. Ibig sabihin, capable sila. What more yung taong kompleto ka, okay ka? Shout out doon sa mga companies na yan. They accept people who has disability. Merong commandment si Lord na honor your father and mother. Meron tayong obligation and responsibility sa mga anak natin. Pero yung mga anak po talaga natin is wala pong responsibility talaga sa parents. Lagi na rin ako compare talaga yung sarili natin sa ibang tao. Yung ibang batang kaedad ko, ganito na yung buhay. Let's be a community. Let's be a community wherein we help one another, not discriminate and not to judge one another. Life With Benj and Lovely. the podcast. Hi! Hello guys! Welcome to Life with Benz and Lovely. the podcast. Ayan, episode 3 na tayo mga Suki, mga kapitbahay at kung sino man mga nanonood sa amin ngayon. Again, maraming salamat sa panonood ng first and second episode natin. And now, syempre nasa episode 3 na tayo. Congratulations to us. Mga update. Meron na tayong 7 listeners ng Spotify natin na yung sa Spotify na yan, kahit 7 lang kayo. Guys, Maraming salamat po sa thank you talaga. Yeah. Diba? Hindi natin alam kung saan dadalhin yung 7 na yan. Diba? Totoo. Ang importante nun, may nakikinig sa may mapulot man sila dun sa mga ginawa nating podcast. And syempre sa mga nanood sa YouTube natin, maraming salamat. Please do subscribe, share yung videos namin and all. Also, ayun, shoutout lang namin yung mga businesses namin na kung gusto niyo i-check yung mga business namin, kunyari ito yung SLT products namin, andito yan, available. Ito yung link, ayan. Ito yung link ng ano namin, ng kaya ni Sir Paul yan, di ba Sir Paul? Dito yung link ng ano namin, ng Shopee namin kung gusto niyo mag-order sa amin and all. Ito naman po ang aming mga jewelries. Dito naman po yan sa Lovely Manalo Jewelry. And Dito also, dito yan, dyan. At syempre sa Bendy's online shop, nag-jewelries din po kami dyan. Ayan, thank you so much. So, again, maraming salamat sa panonood ng first 2 episodes namin and excited kami for the next couple of episodes na gagawin natin kasi ang dami nagme-message sa amin na ito yung gusto nilang marinig, what our thoughts are, ganto. So, iniisa-isa lang namin and then ila-line up namin yan very soon. Pero ngayon, ang topic muna natin ay, ang ganda ng topic ngayon, very relatable. Feeling ko makaka-relate kayo dito. For sure. For sure. So, ang topic natin for today is, kapag may asawa ka na nga ba, dapat mo pa bang suportahan ang iyong pamilya? Ibig sabihin, yung parents mo. Okay. Yung family mo, kung saan ka nanggaling. Dapat mo pa bang suportahan yun? If may asawa ka na, kailangan pa bang suportahan? Medyo ano kami ni Benj dito ata. Hindi ba tayo agreehan dito? Hindi naman sa hindi agree, pero Hindi, I feeling ko mean magkaiba- magkaiba po kami ng pananaw about it. Ako po kasi talaga, ever since nakasanayan ko na. Ding na ba to? Oo. Una ako ba ba't ganun? Alam natin iba yung topic, kinakabahan Huwag kang ako. kabahan kasi kilala ka naman ng pamilya ko. Oo. Hi, daddy. Anong tawag dito? Ako talaga ever since siguro talagang supportive na ako sa family ko talaga. So parang nung nagka-family ako, that's my number 1 din na rules po sa asawa ko. Oo, actually naalala ko nung ano, parang nung nagde-date pa lang tayo. Si mama, andito pa si mama Oo, di ba? tapos nilatag ko sa'yo, Oo. di ba? Ito yung ano, ito ako, ito yung Pamilya, pamilya ko. ako Oo, sumusuporta ito yung dito. responsibility ko and all, ganyan. Siyempre wala naman akong magagawa nun. Wala nang sabihin ko, "Ayoko niyan." Hindi. Pero ano yun, that was long before. And ngayon nagbago na rin siyempre yung pananaw ko. Kasi siyempre before, ako selfish lang din ako kasi ako sa pamilya ko, bihira ako talaga magbigay. As in, bihira ako magbigay kina mami nung nabubuhay pa sila. Si Kuya Nico ang tumutulong sa family namin. Pero hindi pa kasi kasal. Okay, ang usapan na sa atin kasi kapag kasal na. Kapag kasal Kapag na po kasal na, ito ha, okay. kapag kasal na po ito. Kasi ayun nga, sorry. Kasi si Kuya Nico nun before, single siya, pero siya yung tumutulong. Ako kasi talaga, parang, ewan ko, selfish ko kasi siguro dati. Kahit single pa lang ako, parang I'm all by myself na parang kailangan kong buhayin yung sarili ko, parang ganun. So, with the grace of God, alam kong binago na naman ako ni Lord.
Thank you, Lord. Ako naman, alam mo yun, naiinis ka. Yung naiinis ka kasi ito na naman, pero magbibigay ka pa rin naman. Alam mo yun? Yun naman ako. So ako, okay lang ba sa akin? As long as, okay lang ba sa akin na magtumulong sa pamilya kahit kasal na? As long as may maganda kayong usapan ng asawa mo. Yeah, kasi merong ano eh, I think this is a very controversial topic. Meron ng mga nagvo-vlog nito before Mm. regarding this one kasi nga parang ano yung thoughts nila regarding it. And alam kong sensitive siya. Okay lang naman, 'di ba? Okay lang naman talaga Okay lang kung kung may capable extra ka. kung may extra ka. Pero kung mangyayari kasi is sa'yo na nakasalo yung responsibility and all, that's another question na kailangan talagang sagutin, 'no? In our case, iba kasi yung situation ngayon. Mm. Pero for some, iba-iba eh, iba-iba eh. Kasi merong iba ganito, meron akong mga kilala, hindi pa sila nag-aasawa kasi kailangan muna nilang mapatapos yung mga kapatid Anak nila, nila ho ay kapatid nila, mga kapatid nila, ganyan. Reason being kasi siyempre hindi na nga capable yung parents magtrabaho and all, so ito yung nagpapaaral and all, so hindi pa nakakabuo ng pamilya. Pero meron naman mga nasa pamilya na, still tumutulong pa rin. Meron namang iba, parang kinalimutan na nila yung pamilya nila na parang no matter what, ito na yung bubuuin ko. Hirap 'no, hirap magsalita. Mahirap talaga magsalita pero kapagka iaayon po natin 'no, sa word ni Lord, Hmm, biblically speaking po talaga, tayong mga parents po meron tayong obligation and responsibility sa mga anak natin. hmm. That's our responsibility po. Pero yung mga anak po talaga natin is wala pong responsibilidad talaga sa parents. Yes. But because merong commandment si Lord na honor your father and mother, Mhm, that's why we help them. mhm. So in short Parang it's po, coming out from love. oh yeah. Hmm, So ngayon po, kung may maitutulong man po yung mga anak ninyo sa inyo, sobrang dapat magpasalamat na tayo dun. mhm, Hindi siya kasi responsibilidad talaga ng mga anak po. mhm. Yun po talaga ang totoo po. Masakit lang 'tong topic na 'to kasi siyempre merong mga for sure may mga hindi makakaintindi Yeah. about it. Pero yun po talaga and siguro minsan pride na lang din na, "Hindi, eh, ako nagpaaral sa'yo dapat suportahan mo rin ako." Mhm, mhm. Yun po, eh, pride na lang po. Pero 'pag naintindihan po kasi talaga natin yung word ni Lord, that's coming from love. Minsan kasi Dad meron tayong ano, eh, yung utang na loob. Yeah. Dapat may utang na loob ka sa'kin kasi ganito. Tayong mga Pilipino kasi ganito dito tayo lumaki. Mahilig tayo sa utang na loob, 'di ba? May ano tayo sa utang na loob, na gano'n kasi yung Filipino culture, very family oriented na walang iwanan and everything. It doesn't mean naman na walang iwanan, parang minsan kasi pumupunta na dun sa extent na paano naman 'tong bagong kasal na 'to, hindi na sila makabuo ng pamilya nila for their future, for their kids kasi andito pa rin 'to. Mahirap siya kung mahirap, to be honest. Pero I think there's a solution for that one 'no. Mamaya puntahan natin. In our case kasi, kunyari sa atin 'no, kung okey lang ba, parang sa case kasi natin tayo yung nagso-support kina Sa dad, family ko, oo, sa kina family oo, ko sa po. family mo. Kasi now, hindi pa talaga capable. We're Mm, trying to give them opportunities. opportunity na pagkakitaan 'to and all. So, ngayon since yun nga, ano siya, eh, case to case basis. Mm. Kaya din sa mga kapatid ko if nanonood kayo, kaya mas binibigyan ko kayo palagi ng advices, mas, binibigyan ko kayo palagi na what if mag-work kayo kasi kaya naman. Kasi hindi talaga tayo puwedeng forever talaga nakadepende. Depende, yeah. Magkakaroon din kayo ng pamilya ninyo and for sure para diyan pa lang natututo na kayo na maging responsible. And which is good kasi Yes, nakikita naman natin sa mga kapatid mo, sa mga brother-in-law ko, tama 'no? yes. Oo. Technically they're doing their best, 'di ba? Yes, sa They are school, Maria, yes. ginagawa talaga nila yung best nila sa ano, kaya thankful kami dun na yung help is napapalitan din naman ng studies na very well. Kaya yung topic na 'to actually, kung titignan natin through God's eyes Mm, talaga,
hindi talaga siya responsibility ng mga anak. Anak. But since tayo Filipinos is meron tayong ganong generosity and yung love talaga natin for the family, that's why we help. I think the question for that one kasi is, paano ba natin mape-prevent? Tama ba? Oo, paano Paano ba natin mape-prevent? Kasi siguro mahihirapan na tayong i-prevent kung yun na yung kaugalian. 'Di ba? pero Sa pwede totoo lang. lang from Pero now on. pwede sa next generation. Yes. Yun po ang ginagawa natin sa next generation, i-prevent na natin. Na parang katulad po namin ngayon As po, parents. kami po as parent ngayon, talagang nag-usap na kami ni Benj na ano man ang mangyari sa life namin, hindi kami didepende sa mga anak namin. Yes. Kasi magkakaroon sila ng pamilya at ayaw natin ma-burden sila dun sa responsibility na yun. Kaya yun siguro. Hindi naman sa no, this is a case-to-case basis again. Some will agree, some will not. Hindi kayo magpapaka-safe regarding this one. This is our thoughts, so lalabas lang namin siya. Meron din kasi ibang mga tao na ayaw na talaga magpakasal because andito na yung responsibility na parang, paano pa ako magpapakasal? Alam mo ba, Dad, no, may nakausap ako before. Meron naman, ito naman siya, iniwan niya talaga yung pamilya niya. As in, wala siyang contact for how many years muna. Alam mo kung anong ginawa niya? Nagpayaman muna siya. Sabi niya, kasi Lovely, kapag nandun pa rin ako sa pamilya ko, hindi ako magkakaroon. Lahat kami hindi magkakaroon. Walang iisang aasenso sa amin kasi parang alam mo yung, syempre pag meron ka na lang hihingin pa, so nawawalan. So umalis muna siya. Ngayon super okay na siya. Mas nakaka-help na siya Yeah. mas nakaka-help na siya ng better for her family nang hindi na siya, ano ba naman yan, ito na naman, walang-wala na nga rin ako, tapos tutulong pa ako. So lumayo muna siya. Yun lang yung mga masasakit, no? Kasi bakit kailangan pang lumayo ng ganun, no? Siguro kasi hindi na at case-to-case basis again. Yes. Hindi na kasi mape-prevent dahil nga sige siguro hindi na capable yung parents to Yes. actually provide and all. Yes. Pero one thing's for sure, no, ito yung na-realize ko rin. Capable man or hindi, feeling ko hindi pababayaan naman yung parents. Kung nandoon kayo sa ganong klaseng situation, hindi pababayaan yung parents. Kasi may grace si God eh. Yes. Hindi niya papabayaan na parang magugutom lang to. For sure, meron siyang ihahain na opportunities for the parents to actually have their own businesses. Kasi Or have tayo, something na pagkakitaan nila. yes, kasi lahat talaga tayo, 'di ba, anak tayo ni Lord. So lahat tayo talaga, may promise talaga si Lord bawat isa sa atin. Kung tayo hindi pinapabayaan ni Lord, for sure yung mga anak For natin at parents natin hindi din pababayaan. Kaya wag tayong matakot dun sa part na yon. Every time na kunyari nagkukulang tayo ng bigay or hindi enough yung bigay or meron naman mga nagsasabi na parang nagbigay ka na may masasabi pa. Kulang to. Oo, iba-iba po kasi talaga eh. Which is No? mahirap talaga yan, no? Pero Pero sa amin po, sa life po namin ni Benj, no, nag-agree si Benj na mag-help talaga ako sa family namin. So, kaya po kami may separate po na money po. So, kaya po ang sweldo ko po, sweldo ko yon, sweldo niya, pero kapag may mga expenses po sa bahay, naghahati po kami. yeah. Tapos, kung sino po yung gusto kong tulungan, akin po yun, ganun din po siya. So, para po hindi po kami magkaroon ng problem when it comes sa money. Kasi po napag-usapan namin ni Benj, magtatalo na kami sa ibang bagay, wag na wag sa lang po pera. sa pera Totoo talaga. yan. Kasi iba po talaga yung pera. Pagdating sa pera, parang nagiging, It should be a tool kasi. yes, dapat naging, Money should be a tool, hindi siya maging, tulad ng sinabi ko last episode, para maging Diyos mo, para sambahin ito na lang yung, alam mo yun, pera na lang. It should be a tool for you to use for your everyday, pero hindi siya yung dapat lagi mo na lang iisipin. We should all know that the Heavenly Father, our Heavenly Father, would actually give us opportunities for us to earn. Hindi niya tayo pababayaan, for sure. Sample na lang, ako nung bata ako, kung saan ako napunta, grabe yung kwento. pero at some point, nakarating ako dito. Di ba? Ako mismo, who would have thought? Ako, alam ko na sa sarili ko, parang wala na, hindi ko alam. Parang konting pitik na lang, wala na ako eh. Andun ako sa ganung moment, pero hindi ako pinabayaan ni Lord eh. What more tayong lahat, no? Siguro, the great question is, how do we prevent that from happening? Tulad ng pinag-uusapan natin kanina, sabi mo nga, sa amin, we make sure
na we work for our family, Yes. pero for ourselves as well. Yes. Kasi kapag umalis na yung mga anak namin sa poder namin, for sure kami dalawa na lang may iwan. Ayaw namin dumating sa point na mahihirapan yung mga anak namin kasi, nak, wala na akong ganito eh. Nak, na-hospital ako, wala akong ganito. We want to take care of ourselves. Gusto namin na hindi siya isipin ng anak namin. Kung magbibigay sila sa amin, thank you. Nak, thank you. Kung magbibigay kayo sa... Pero kung hindi, it's not, it should not be a Hindi dapat natin responsibility. hindi dapat tayong masaktan Mm. kapag hindi sila nagbibigay. Yeah. Siguro tayo as parents, it's our responsibility then to actually earn for ourselves. Yes, Ourselves. totoo. Kaya po totoo po ang pag-iipon. Totoo yan. Totoo Ibang po topic talagang pa yan. pag-iipon. Yes, sa next topic naman po yan. No? Pero sa ngayon po, yon kaya po limited din. Kaya sa family ko, super limited. Hindi sobrang laki yung tinutulong ko. Or very, meron lang Kung ano akong yung budget. dapat, yeah. May budget lang ako. Kasi kung ano lang yung sapat. Kasi alam ko talaga may talent na binigay si Lord for them para magamit nila. Para din syempre may pagkakitaan sila. And ayoko rin dumating sa punto na parang dumepende na lang sila. Yeah, and yun naman yun for the kids, no. For the young ones na nag-aaral, hindi capable ang parents, no. Feeling ko the best advice that we could give is actually to work early. Kung hindi kaya mag-aral, meron naman mga nag-working students who could actually provide from themselves. Ito lang kasi yung feeling ko nagiging problem right now. With the age of technology, social media, lagi na rin ako compare talaga yung sarili natin sa ibang tao. Yung ibang batang kaedad ko, ganito na yung buhay. Milyonaryo na, nakapagganto si Mr. Gantong Chichirya. At the age of ganto na siya, ganyan. Dapat ganun din ako at the age of 21 or age of 20. Dapat ako yung youngest billionaire. Meron tayong ganun kasi. Pero if we try to veer away from the social media and focus on us, mawawala yung pride and ego na dapat ganun din ako eh. Makikita mo na I could work hard for myself. Kasi ang Nagkakaroon dami tayo nating ng inggit. nagkakaroon tayo ng inggit. And kung mawawala yun kasi, as young people, hindi siya dapat maging hindrance para sa ating mga bata or sa inyong mga bata na parang, yes, responsibility kayo ng parents nyo, pero kung hindi capable ang parents nyo, we have all the skills to actually work for it. Meron kami nakakainan na isang restaurant. Shout out doon sa mga companies na yan. They accept people who has disabilities. Ito yung talaga may syndrome and all, pero they're working. Yes. They are working. So yun yung tinitignan natin or ng society na parang, hindi na magtatrabaho yan kasi ganito ang ano. No, they're working. Ibig sabihin, capable sila. What more yung taong kompleto ka, okay ka? Tanggalin lang natin yung pride and ego. Sa totoo lang, mahirap din talaga as human po, no? Mahirap talaga because may mga inggit talaga tayo. Meron talaga tayong pride. That's why we need talaga more prayers. Yes. Every day until now po, ako po, isa po talagang sa akin is yung mainggit. That's yung character ko na yan po talaga ang isang pinagdadasal ko kay Lord na alisin niya. Unti-unti, hindi man totally hindi na ako naiinggit, pero unti-unti, natututo ko na intindihin kung bakit yung iba ganun yung buhay compare sa akin. Sa totoo lang, yung buhay natin talaga maganda naman eh. Pero dahil nakikita natin yung life ng iba ganito, parang nagkakaroon pa rin tayo ng inggit, nawawala yung gratefulness ng heart natin. Yung being grateful in the simplest things na meron tayo. Yes. Na parang kapag napansin natin na ang ganda pala ng life ko, kahit ganito lang, mas hindi tayo nagwi-want more or tumitingin sa iba na mainggit, ganun. I'm saying this kasi alam ko iba't iba tayo ng perspective, pero I just want everyone to be encouraged with this one. We have one employee dito sa amin for about halos 5 years na, 6 years ba si RJ. Working student siya. He's taking accounting pero nagpa-packer siya sa amin. At some point kapag may mga day off ata siya teleserye nag-extra rin siya. Kasi he knows what he needs. Hindi niya na, feeling ko lang ayaw niya na rin maging
Pabigat. pabigat or umaasa kasi kung hindi man capable as of now yung parents, gumagawa siya Wala ng kasi sarili siyang niyang way. parents Oh, lang. yun nga pala. Gumagawa siya ng sarili niyang way for that one. And I think what I'm trying to say is, for those young ones na meron kasing ganito again, case to case basis to, no? Meron kasing ganito Meron mga ano kasi, may mga tao rin kasi minsan na pinipilit nila yung magulang nila to, give me this. Dapat ganito buhay ko, dapat may motor, dapat may kotse ako, ganito-ganito. Kasi mga barkada ko ganito hindi capable yung parents. So ngayon, yung parents naman yung kawawa. Nawahirapan. Ang hirap ng ganun. We should know our stand kung saan din tayo. Actually, Or- yung topic natin, hindi lang din ito, para kasing lumalaki na rin yung topic natin ngayon Hindi lang siya for parents, meron din tayo para sa mga bata na kung hindi kaya ng parents, yun. Kung hindi kaya ng parents, kailangan din natin silang tulungan. Hindi, naisip ko lang kasi yung topic natin kanina na, okey ba sa ating mag-asawang tumulong? Okay, sige, going back. Sa atin, oo. Sa atin, oo. Again, Kasi case basis nga kasi siya kasi capable tayo. Siguro, yes, we're blessed kasi na we're capable to actually help out. Pero at some point, hindi rin naman natin nabibigay sa kanila lahat-lahat. Kasi Yes, totoo naman. meron pa rin tayong binubuong pamilya, meron pa rin tayong mga pinapaaral, meron pa tayong maliit na, alam mo yun, hindi pa rin natin capable. Kaya, as much as we can, yung help na nabibigay din natin for our family is yung opportunities na pwede nilang magawa. Kayo po, kamusta po ba ang family ninyo? Oo nga. I mean, marami kasi kami naririnig na iba't ibang kwento. May kwento na kahit anong mangyari tutulungan ko yung parents ko kasi kailangan nila. So iba-iba talaga yung kwento, iba-iba talaga. Meron naman na para kailangan muna nilang lumayo para maging successful sila bago nila tulungan. Yung iba naman ayaw mag-asawa kasi may responsibility sila. So iba-iba talaga. Pero for me, at the end of the day, yung love Yung love ang mangingibabaw Hindi yun sa kung anong kaya lang natin ibigay, kundi yung love kasi hindi lang yun sa generosity sa pera Yung love din na bigyan natin sila ng time para ma ma-open yung mga skills nila, yung ma-check ano bang kaya nito, ano bang kaya niyang gawin na puwede niyang pagkakitaan, isa din yun. Love talagang nangingibabaw sa lahat. Kahit ano pong mangyari sa'tin, talagang hindi natin ako po, minsan ang dami ko po sinasabi, pero dahil sa love pa rin, nagbibigay pa rin ako. In short, it's all about love. Babalikan natin, iba din talaga yung love na na-receive mo. Actually, yung love na nare-receive natin coming from God Kasi yung love na nabibigay ni Lord sa'tin, kung paano niya tayo mahalin, yun din yung love na gusto niya ipamigay natin sa lahat. Kasi kung lagi lang natin iisipin, hindi kita bibigyan kasi nung bata ako, wala naman akong pagmamahal na nararamdaman sa'yo or nararanasan sa'yo. Nagkakaroon lang tayo ng hatred sa heart natin. Pero because of love ni Lord, nag-o-overflow yon, naramdaman natin kung gaano tayo kamahal ni Lord, and then tayo to other people. Ang laki pala nitong topic na to, no? Oo, malaki talaga siya. Pero nakakatuwa lang kasi parang kung iisipin natin, no, in a normal basis nga, yes, it should be coming out from love kung gusto mo talagang tumulong sa magulang mo. Pero as parents siguro, it's our responsibility din talaga to take care of ourselves. Yes. Then, kailangan natin maging prepare. Aside dun sa Prepared. responsibility na binibigay natin sa mga anak natin, kailangan magkaroon din tayo ng responsibility para sa mga sarili natin. Kasi in the future, yung mga anak natin, magkakapamilya yan. At the same time, ayaw din naman natin silang mahirapan. Tama ba yung term? Mahirapan and hindi ma-enjoy yung family life nila. Ako thankful ako sa parents mo. Kasi kahit ganito na nagbibigay tayo sa kanila, hindi naman natin nararamdaman talaga na mabigat. Nape-pressure Oo. tayo. Hindi naman. I mean, with God's grace, parang nagbibigay naman opportunity talaga to overflow and mag-share ng blessing. Kaya, akin bottom line, prayers talaga Yung prayers talaga na parang whatever it is, financially not capable, or may problem sa finance, parang we should all pray lang and be faithful that God would really give us opportunities to actually
earn from the skills na meron tayo Mm. individually. Kasi for sure meron yan. Meron yan. Tanggalin nga lang, yun nga, balikan natin yung kanina, tanggalin lang natin yung inggit natin from other people na nakikita natin sa social media. Tanggalin lang natin yung ego din, yung pride natin. And just do ourselves. Naalala ko lang kasi, nung I was starting, nung nagko-call center ako, shoutout sa mga kasama ko sa call center dati. Sino nga girlfriend ko doon? Oh, dati? yung touch. Ang twa. Yun kasi yung time nakakatapos ko lang mag-starstruck tapos I think everyone knew me. Na parang, oh, anak ka ni Jose, bakit nandito ka? Ba't nagkatrabaho ka dito? I know the situation na kung nasaan ako and I have to put that pride and ego aside and work For yourself. for myself kasi wala akong walang capable. And ako glad, again, hindi hatred yun sa tatay ko or sa mami ko na parang hindi nila ako tinutulungan. Pero that's my journey to be a better person, for me to be more responsible. Kasi prior to that, loko-loko akong tao. Iniwan ko nga yung anak ko, di ba? Alam mo yun, nag-enjoy ako Buti dad masyado. ako, no, naging sure ka na sa akin. Oo, nung nag-usap tayo, sabi ko, sure na tayo, huwag na tayo maglokohan dito eh. Oo, kasi Nakakapagod. nakakapagod. Pero yun nga, parang there are ways talaga. So going back in our sense, malawak kasi talaga ng topic na to, pero in our sense, kung dapat bang tumulong tayo, if you're capable, yes, you can. Pero if not, Okay lang okay lang humindi. Okay lang magsabi ng wala. Okay lang mag-no minsan. Kasi hindi yan batayan para masabing mabuti Mabait ka ka. eh. Mabait Mabait ka. ka eh. Yung bigay ka lang ng bigay. Hindi po yun And sometimes, batayan. and sometimes, God is allowing those no's dun sa taong yun kasi ayaw niya makita na ikaw na capable ang magbibigay sa kanya ng provision, ng blessing. Kasi Minsan, ang gusto ni God, ako yung magbibigay ng opportunity. Hindi maging bida tong taong to, pero ako yung bida dyan sa story na yan. Which is better. kung minsan naman may mga taong tumutulong because instrument yun. Instrument yun, yes. Instrument ni Lord yun. Pero not to the point na doon na lang tayo talaga dumidepende sa taong yun or sa mga tao. Again, God is using everyone in different situations para mabless tayo Yes. in different scenarios. Kaya ako po sa mga anak po na may pamilya na at may mga parents po na sinusuportahan, if may extra, why not? Pero okay lang din magsabi ng no. Para iba kasi hindi natin love natin sila, but sometimes love natin sila, but mas love sila ni Lord. So hindi sila pababayaan ni Lord talaga. Yun lang, kasi kung hindi tayo mag-no tapos ang dami nating feeling natin burden, ganito yung nangyayari, ganito yung problema, ganito. Ang dami ko nababasa po, ang bata-bata ko pa, pero ako na po lahat sa pamilya ko. Lagi lang tayong magkakaroon lang tayo ng hinanakit eh, sa parents natin eh. What if maging open tayo sa kanila? Sabihin natin sa kanila na ito yung sitwasyon ko ngayon, maging honest tayo. natin, paano ba tayo magkatulong-tulong? Yes, maging honest tayo dun sa situation. Isang malaking tulong din yun. Pwede ba nating pagtulungan? Pwede ba tayo mag-meeting na pamilya? Sino bang able ang tumulong for this? For medicines and all? Kasi ako ito na lang. And yun yung maganda, yung may communication eh. Yeah. Yun. Minsan kasi nangyayari na hold up tayo dun sa feeling na ay hindi, kailangan kong tumulong kasi alang ako eh. Diba? Pero meron din kasing time na pwede nating i-open up sa kanila kung ano yung situation na meron tayo. And maybe, pwede ba ito lang muna matutulong ko? Or ito lang kaya ko, magbibigyan ko opportunity, may kakilala ako dito, baka pwede kayo pumasok na ganitong work, whatsoever. There are so many ways, not only pera. Yes. Opportunities to work, ang laking bagay nun. So, Time para pakinggan sila sa mga problema nila. Malaking bagay din yun yung nakikilig ka. and always, ako ang pinakamaano ko siguro is, as a family, if you're in that kind of situation, you pray as a family. Yes, totoo. You pray as a family because our Heavenly Father is very generous and very Super.
faithful sa atin. Ayaw niya na Dear Lord. ito ang nangyayari sa atin. He wants us to be happy. But sometimes, baka yung happiness kasi natin nakikita natin sa iba, naiinggit tayo. Tanggalin natin yun. And let's just be thankful sa kung ano yung binibigay sa atin upfront. Kasi mamaya itong nasa harapan natin, sobra-sobra na pala. Ito palang sobra-sobra na. Masyado lang tayo nandun. Diba? But again, always pray for your heart. Yeah. Pray for everything. Alam niyo po kami, kahit saan man kami pumunta, ako po kahit nasa CR lang, talagang I always pray, I always talk to God. Ano yung plano niya, ano yung purpose niya today, and sa heart namin, kung ano yung mga heart namin, no? Marami po kasi tayong iba't ibang klaseng puso, so kailangan nating pagdasal. So prayers is very powerful. Yeah. Yun lang. Yun lang. Grabe tong episode na to. Ano? Pero I'm happy kasi I hope those who are watching, meron kayo napulot 1 or 2 things dito. You may get inspired. If you agreed, thank you. If you not, okay lang din. Kasi kanya-kanya nga yan. Case-to-case basis. And kung itatakel kasi natin lahat ng yan, ay hindi sapat tong oras. Pero na ano po meron po kayong what they call this, pwede kayo mag-comment. Pwede kayo mag-comment, babasahin namin yan. Whatever is your comment po, ano ito, wala itong tama o mali. Yes. Kasi dito po sa namin, sa podcast po namin, it's all about our experience po. Yeah. Siyempre, iba-iba po tayo ng mga experience sa life. So you just comment whatever it is and then, Siguro inspire one another. yes, Instead inspire- of comparing na parang, ay buti kayo ganito, ay sa amin ganito, hindi workable to. Instead of us na nagnanag together, let's be in this community na magtulungan tayo on how to, tweak that kind of thinking para lahat tayo mag-benefit. yes. Maybe this one works for us, maybe sa iba hindi. Pero mamaya yung situation nyo mag-work sa iba. Let's be a community. Let's be a Yes. community wherein we help one another, not discriminate and not to judge one another. Pero nandun tayo sa posisyon na love natin kasi yung isa't isa. At and- especially love natin ng mga parents natin. Yes. Kasi kahit ako, kapag sinabi sa akin, kahit si daddy, pag nagkingi sa akin, Oy, wag Oy. muna ngayon. Inaano ko lang po kasi kami ngayon po talaga every time na nagpa-promise na dati kasi yung promise natin namin dati nababali pa eh. Pero simula po nung may Lord na kami, pinagpipray namin yung mga binibitawan naming salita. Yeah. So bago siyang bumitaw, sandali lang, pag-pray mo muna. ibig ko sabihin si daddy ko, Jose. Si daddy Oo. mo. Kinabahan ako eh. Siyempre may parents, bigla humingi sa akin. Sabihin ko talaga, Dad, I'll pray for it. Okay. I'll pray for it. Ayun lang. So, ayun. Thank you guys for watching this third episode natin. Sana nag-enjoy kayo. Sana may napulot kayo. And if you have any comments, please do. Usap tayo sa comment section. Yes. Kung nahihiya man kayo sa comment section, pwede nyo kaming i-DM. Sagot kami sa inyo. If we have time, babasahin namin yan. And also, again, please share our video, itong podcast namin. Please follow our products, ito mga SLT Philippines namin. Bentley's online shop and LMJ, Lovely Manalo Jewelries on Facebook, Instagram, all over the social media platforms. Please do follow. Yun lang. Maraming salamat. Thank you so much, everyone. Life, with Benj and Lovely. the podcast.